Hi Fred, Hello? welcome sa Healthy Kitchen Cafe along Abeto Street. Malapit doon sa Church of the Latter-day Saints. Saints. Bakit Latter-day? Meron bang early days? Siguro. Ayan lang sa tawid, no? Yung mga simbahan ng mga Mormons na sinasabi bawat barangay may record sila kung sino yung mga nakatira. Ba? Oh. Oh. And yung mga Amerikano na gumagalang mga missionary, marunong yan sa mga dialect na kanilang pinupuntahan. Pinag-aaralan nila yun. Pinag-aaralan nila yan na sila ay taga Utah. Nagmi-miss yun. Ang Utah, akala natin stateside, di ba? Pero ang ibig sabihin ng Utah is Utah. Lupa. Lupa. Magagaling yung mga Mormons na yan. Mga, nasabi, mga may pagkatik-tik. Tik-tik. Anyway, nung last na naging talakayan natin, binitin mo kami tungkol dun sa tunay na pakay ng mga mananakop. At nabasa ko yung writings ni Pigafetta. Mm-hmm. Ang depiction kasi sa mental imprints ko, sa mental Yung impression. depiction niya. Mental impression ko, nang habang pinag-aaralan natin yung history ng Pilipinas, para bang lumalabas na nakabahag lang. Lumalabas na napaka-primitive, walang kultura. Not totally na primitive kasi meron ng parang saya at nakasuot na ng mga palamuting ginto. Yes. Meron na nun. Pero yung aking impression, parang ganun ang gusto nilang ipamuka na Sa tayo ay uncivilized people Hindi. before the May hari na tayo, si Maricodo. before the Spaniards came. Kaya ito dapat nilang dating i-correct. Yes. Kasi sa kabuuan nung nabasa ko tungkol kay Pigafetta, sabi niya, yung mga tao daw dito sa isla, magaganda. Yung mga babae lalo na. Mahaba ang buhok. So hindi kulot. Hindi mga negrito ha. Hindi. Mahaba ang buhok. Not totally. Bagaman naked, syempre mainit, Kayo manggi. kayumanggi. Pero yung sensitive parts ng katawan, may tabing. May... Pero ang isa sa mga features niya na hinighlight doon ay yung mga ornaments na ginto. Correct. At nireregaluhan si kapitan ng barko, ng mga ginto. Kapalit ng mga bagay-bagay na wala sa tribo. Barter. Okay. At sinabi doon, sabi ng kapitan, siguro si Magellan yun, huwag kayong magpahalata na after tayo sa ginto. Okay? Huwag natin magpapahalata. Kunyari talagang sincere yung ating palitan. So doon talang makikita mo na interest nila hindi ang ginto at hindi yung mga tinatawag na spice o yung mga ricados na inahalo sa panluto. So, yun ang naituturo sa history. Dahil ang sinasabi, kahit dito ngayon sa atin sa grade 5, aralin panglipunan, ang nakasulat, pumunta dito, it's because of the spices. Ganun na tinuturo eh. Spice Island. So hanggang ngayon ha? Hanggang ngayon. Galing misis mo, teacher. Oo, siyempre, grade 5 eh. Alam mo, okay, sige. Alam ko. Akong gumagawa kong minsan eh. Kahit test paper o ano. Ako, di ba? So, alam ko yung ano ng history na inilalatag sa mga bata. So, with that, siguro makikita natin na kasi sila ang gumawa na eh, nagsulat eh. Sila nagsulat. Walang nagsulat na Pilipino at that time. Diba? Yes. Walang nagsulat. Wala. Pero, maliwanag naman sa atin na bago sila dumating, hari na si Maricodo. Correct. And So, ibig sabihin, may hari, may royalty class na bago sila dumating. maging sa Butuan, sa Agusan yung unang, ano ba yan, may haring humabon, di ba? Mga dinot ni Magellan yan, may mga hari na Haring talaga. humabon. Maging So, dun sa later, sinasabing, lumabas na yan sina Dato Paiburong, ganyan, Sumakwel. dito may hari Dito na yan sa atin, yung mga royalty class. So, royalty. makikita natin na yung time na yon, bagamat
hindi daw civilized, pero makikita mo na civilized na. Kasi Civilized. may ruling class, which is the mga hari, Mhm. sumunod yung mga prinsipe, prinsesa, then meron mga dato, Mhm. tapos meron mga raha, and then meron mga pramukras. Mhm. At the bottom line, yung mga ordinary citizen, yun yung tinatawag na maharlika. Yes, yes. So hanggang ngayon, ganun ang sinasabi sa mga libro. Tsaka nga pala, bago natin pagpatuloy, ang maharlika, ibig sabihin niya yung ordinary class na with freedom. With freedom, With yes. freedom. With Hindi yung freedom. na nakagapi ka dun sa kapamahalaan ng isang ruler, kundi ibig sabihin, malaya tayo. At Free. isa yan sa mga feature ni Pigafetta na ang mga tao daw, nung natatnan nila, malaya daw kumikilos. Correct. Tama. Hindi tayo yung Hindi nagpapagapi. yung ano ka, gagapos or what. Oo. But malaya everybody is free. tayo. Yes. So when you speak of maharlika, it's like you are a free man. Free man. Oo. So, that time, walang bagulo eh. Mm. Walang kung ano man. So everybody is free, matiwasay, Yes. walang ano, kasi all things are being done in a good manner, even yung barter trade nga. Correct. So, Correct. At nagpatuloy yan from time being. So, nawala na lang yan bigla nung colonization period na. Na-introduce na ngayon yung relihiyon. Yes. So, at that point, nagkaroon na ng faction, nagkaroon na tayo ng segregation of constituents or yung mga mamayan according to status na So parang divide and rule. dividing rule Principle. by principle. Ah. So, ano ang principle ngayon ng religion? Mm. Religion, ang principle is to divide And to rule. and to rule. Ganun lang naman. Yeah. So there's nothing na kailangan pagdebatihan because hayagan mo namang makikita na it is to divide and to rule. So that's why yung huli nating usapan, Ah. ano ang rason kung bakit yan nagkaganyan. Ah. Diba? Ano ang reason bakit pinuntahan tayo? Layo-layo natin, no? Yeah. Totoo. Ikot. Mm. Wala pa ang ano nun. Wala pa ba yung State of Malacca, no? Meron na. Andyan na. Pero walang shortcut. Walang shortcut. Walang shortcut dito sa yung yung sa Egypt, Suez Canal. Wala pang shortcut. Wala pa yan. Mhm. So, they have to go through iikot sila doon sa may South Africa. Then dadaan ng Indian Ocean, Talaga naman. papasok ng Malacca. Ah. Straight. Now, ibig mo sabihin hindi basta-basta makapaglakbay ng ganun kalayo. Oo. Iikot ka pa at Iikot bababa ka ka pa pa. doon sa Bababa para ka makapasok pa. ka rito sa Para makapasok Paris. ka. No, kasi parang nakakulong to maliban doon sa lusutan sa Street of Malacca. Now, bakit yung isang Portuguese lumapit sa kaharian ng Espanya, nagpa-finansya ng expedition para makarating dito sa Paris? Di. Sa tingin mo, Hindi siya lumapit. Di ba? Inutusan siya. ganun ba? I stand corrected. Hindi siya lumapit, kundi inutusan siya. Inutusan siya. Ang nag-utos sa kanya, na nag-anoint sa kanya bilang hari, King Ferdinand, di ba? Okay. And Queen Isabella. Aha. Oh. Ang nag-utos sa kanya ay ang Roma. Para puntahan mo itong lugar na ito, i-colonize mo, i-civilize mo. Bakit? Dahil alam ng Roma kung saan nanggaling yung na-plunder nila simulat sa Paul, doon pa lang mismo sa time ni King Solomon sa Jerusalem. Saan galing yung kayamanan yun? Bottom line, ang rason is wealth of the nation. Kasi hindi mangyayaring sa ilalim sa bandang Southern Hemisphere nang galing yung kayamanan, kundi doon sa taas. Doon sa taas. Kasi doon sa Middle East, halimbawa, Hindi granting na kayamanan ni Haring Solomon yun. Di doon sa taas, may Hindi, access siya dito sa Far East. Kasi Tama ba? plotting the distance. Kasi dinidescribe na yun mismo sa nakasulat eh. Mm. Okay, di ba?
nakasulat, dumadaong ang barko galing ng Ision Giber papunta dito sa atin ni King Hiram once in every 3 years. Okay, Ibig sige. sabihin, papunta niya is 1.5 years, And pabalik. and pabalik is another Another. 1.5 years. Okay. So, total of 3 years. Mhm. So, granting, wala namang makina ang barko nun, di ba? Mm. Isakwan lang at yung Paglalayag. paglalayag. Layag. So, makikita mo ngayon, plotting the distance at granting the average speed of about 8 to 10 knots. Ang calculation mo nun, the distance and the speed, tamang-tama yung 3 years na yun. Mula dito papunta sa Ision Giber At pabalik. at pabalik. 3 years ang... Yes. Okay. Kasi nabasa ko din sa Biblia, ang iyong pangalan ay bantog. Ang iyong pangalan, pertaining to Solomon, ay nakarating sa amin. Mga ganon. So, kasi sinabi yata ni Sheba yung kay Solomon, di ba? So, ibig sabihin, natutunugan na bantog. So, kung inutusan ng Roma ang Espanya na sakupin o puntahan itong lugar natin, ibig sabihin, natutunugan nila. Alam na nila. Dahil yung mga kayamanang nakulimbat, halimbawa, nung Nakulimbat nila. ng Knights Templar, di ba? Yan ang simula yata ng Vatican. Siege of Jerusalem. Siege of Jerusalem. Ay may nakakuha na sila ng mga palatandaan. Nakakuha na. Okay. Meron na silang idea kung saan galing. Nakasulat galing? na eh. So alam na alam kung saan pupuntahan at alam na alam kung papaano kukunin. So siyempre, hindi lang, gaya ni sinabi mo, hindi na wag pahalata. Mm. So ang naging dahilan ay yung spice. Kunwari, Yung? spices. Alright. Diba? Pero bear in mind, bago pa sila nauna dumating dito, may nauna, di ba? Yung incheck. Trading partners, barter. Trading partner. Nagka-interest ba ang incheck sa ginto? Hindi. Nung time na nagte-trade tayo, nagpapalit ng mga silk, utensils, kung ano-ano pa. Wala. Plainly trade lang. Yeah. Hindi tayo sinako. Hindi tayo sinako. Oo, ganun naman Diba? ang... Admit it, walang nangyaring sakupan, Wala. walang nangyaring ano. Pero nung sila ang dumating, umiba ngayon ang usapan. Bakit? Dahil yan nakaugat na doon mismo sa ano na yun, sa wealth na yun. Yung masidhing ano nila na pag sila may hawak, they will remain in power all throughout. Masasakop nila ang buong mundo. And look what happened. Totoo nga. They divide and they rule. Mm. And the rest is history. They plundered the nations. Yes, plundering. They plundered Even nung time ni Otto von Bismarck. Later part na yan. Bismarck. Anong ba yan? German Chancellor. German Chancellor. Okay. O ano, siya itong author ng the First Berlin Conference. Mm. So yung First Berlin Conference, ito yung nag-author. Mm. So kasama dyan yung France, Portugal, Spain, Belgium, Germany. Ito yan, pitong bansa. At hanggang ano. So yung pitong bansa na yan, meeting. Pag meeting nila, napagkasunduan, an orderly conquering of lands in the name of God Almighty. Ganon ang kasunduan. Orderly ha. Ang sinabi, orderly. Hindi, makikita mo yun sa Bible actually, sa mga Book of Prophets. Ang problema, hindi orderly ang nangyari. Anong nangyari pagdating dito? Pag hindi ka sumunod, tigok ka. Hindi pa naman sanay ang mga Pilipino nun dahil sabi nga freedom-loving tayo. Talagang malaya tayong nakakakilot. Hindi pwede. Oh, now, sabihin nila hindi tayo civilized. I won't be agreeing with that. Hindi ako, magdi-disagree ko. Bakit? Bago sila dumating, ang mga hari natin, mga dato natin, may sarili ng paraan ng pagpapasalamat kay Bathala. Remember that. They call our Creator as Bathala. Yes. Oh, ano ngayon ang pinaka-significant diyan na masasabi natin na ang mga ninuno natin ay talagang mga lumang tao sa mundo. Kahit hanggang ngayon, matitrace natin yan. Oh, halimbawa,
Ngayon na, modern tayo. Modern Filipino. This time. A, E, I, O, U. Okay, yung Oh. balarila. Tandahan mo ang sound A, E, I, O, U. Ah. One step backward. Hmm. Alibata. Hmm. A, ba, ka, da, i, ga, ha. Oh, may mga ha. Okay. La, Mm. ma, na. Nga para Oh, sa para utawaya. sa ya. Hmm. Para sa tao, wa, Waya. ya. Ah. Now, kung matitingnan mo, tracing back yung Hebrew transcript, walang letter J that time. So, walang letter J. Okay. Puro tayo a, ya, ha, wa. Okay. Puro tayo halos ganon. So, connecting our oldest manuscript and language, even the Abakada or Alibata, it is of Hebrew roots. Bakit? Tingnan mo na lang ngayon. Hibaw-an Manduryaw. Ano ang first letter? H. Letter H. Walang letter J. Pero yung iba may spelling din J. Di ba? Meron. Silent Later J. na yan, na-change na. Nung na-colonize tayo. Ah. Oh, di ba may apelido si dito sa atin na Jordan? Hordan. Oh, ano ang pronunciation? Like Jordan Guimaras. Ah. Jordan. H pa rin. Mga Amerikano lang naman na. Oh. Kaya nga tawag nila kay Jose. Jose. Oh. So, Jose it Rizal. was on the later part kasi sinakop tayo 1521. And letter J was only invented by an Italian 1524 na. Oh. 3 years after. Mhm. So, how it came about na bakit sinunod natin ang tinuro sa atin na letter J. Dahil sa mga Kastila, siyempre. Oh, sila may dahilan. Sila may dahilan. Pinalitan nila. O ngayon tayo, hindi natin na distinguish na yung talagang pinakakultura natin kung sino tayo. Na wala tayo doon sa matrix na yun. In fact, kung kukumpara mo ang salitang Pilipino, wikang Pilipino, mas specific siya kaysa sa wikang English. Yes. Ang English maraming double meaning. Eh. Maraming Halimbawa, dumong meaning. morning, good morning. Ibig sabihin ng morning, pagluluksa, di ba? Imbis na morning, umaga, meron ding pagluluksa. May mga double meaning siya na maaring yung frequency nyo, yung vibration ng salita, makadulot ng masama sa kapwa. Di ba? Nag-iiba kasi ang meaning. At yung frequency, yung At vowels, ano blah, yung blah, ano blah. niya, kasi interchangeable. Interchangeable eh. Mga homonyms di ba? Mga homonyms. Tapos, yung mga common ano natin noon, for example, kasi nga, we are very rich in our historical aspect. Kaya lang, na-manipulate nila yung history natin in such a way, sila ngayon ang director. Yes. Nag-gets mo? During the colonization period, ito na ngayon nangyari. Sila na ngayon ang nagsusulat. Pag Kumbaga, ayaw nila, hindi pwede. Ito lang dapat. So, walang pwedeng mag-against. Sila nasa power eh. kumbaga parang pinasok tayo sa banga. Ayun, shoot sa tama. banga. Na-shoot sa banga ang mga Kumbaga, na-suppress yung ano natin, yung freedom. na-suppress lang. Na-suppress na yung freedom. So, naagawan na tayo. This is identity thief. Tama. Diba? Identity thief na inalis nila, pinalitan nila ng fictional. So, kaya naging Pilipino tayo. And that is a fictional identity. Now, napag-uusapan yung wealth of the nation. Kung mo, kadalasan napakahirap i-explain kung saan nanggaling yan. No? At pumapasok siyempre sa usapin, yung Panginoon. O, Siyempre. Madali natin naririnig. Hindi ibibigay yan kapag ganito, kapag ganyan, kapag masama ang ugali ng tao, bla 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 bla. Sa tingin mo kaya, ano ang pinagmula ng wealth of the nation na yan? Kung gaano tayo kayaman at di natin nakikita, hindi natin alam. Bukod siyempre, yung mga gold deposits natin inangkin na ng mga mines, mga minahan, mga ganyan. Pero yung ang pinaka tampok ng kayamanan,
Hindi kaya may kinalaman yan sa Biringan, sa isa pang lugar dyan sa Bohol ng mga kaharian ng Encantadia. Dahil kung babasihin natin sa Biblia, hindi naman lahat yan masasabi mong Accurate. historical lang account eh. Okay, ganito. Ngayon, marami dyan ng mga mythical accounts na makikita natin ang katumbas. Gaya ng nabanggit mo last week. Si Samson, meron tayong version na Meron tayo. Bernardo Carpio. Bernardo Carpio. The Great Flood ni Noah, meron din tayong sariling version. Okay, ganito. So, nasaan nga ba itong hinahanap nating kayamanan, Fred? Kasi kung sisimulan natin, di ba, na-trace natin, si Solomon dito kumuha. Di ba? Okay. Dito galing. Plotting the distance, correct eh. So, hindi natin pwedeng isa walang bahala yon. Ipalagay na natin yung Ophirian Theory. Oh, now- Ophirian Theory. Dito kasi, may proof tayo. Kasi si Enoch ang nagsabi. Okay. Si Enoch ang nagsabi, nasa Ezekiel yan, kung nasaan ang location ng Garden of Eden. Nasa east. Madadaanan mo ang Mountains of Fire. Nasaan bang Mountains of Fire? Malapit sa Malacca, Indonesia, yung gunong-gunong api. Okay. Ring of Mountains Fire. Ring of Fire. Sa Yan common yung term. Mountains of Fire. Anong malapit sa Mountains of Fire? Palawan. And that's where the Garden of Eden is. And then, syempre, yung mga kahoy, di ba? Yung kahoy, Nara, Nara, Mulabi, Labe, Yaka. Pitong, yan. Pitong, Yakal. Yung mga kahoy. Mga hardwood talaga. Diba? Mga hardwood talaga. Now, Hmm. within the Palawan Peninsula, makikita mo ang West Philippine Sea, nandyan yung mga ano natin, nandyan yung mga great reef, barrier reef, which is flourishing of marine life. Mhm. So, ang description mismo ng Genesis when it comes sa premise ng ano natin, Garden of Eden, kung saan nagsimula ang lahat ng buhay, ay angkop na angkop talaga sa description ng Palawan. Mhm. Na sinasabi rin ni Enoch na tama yung location. At sinasabi rin ni Enoch lagi na yung north mo will always be on your left. So, tama pa rin yung location niya. Okay. So, to calculate things out, kasi all throughout history, habang tumatakbo yung history, remember, naalala mo yung history ng mga Iskaya tribe sa Bohol. Hindi ako masyado. Itong mga Iskaya tribe, nagkaroon ito ng isang interview before sa isang article, di ko maalala kung sino, anong journalist yun. Ang sabi nitong mga Iskaya tribe, kasi meron silang parang yung estatwa doon na tinatawag nila si Tatay Duero. That's why the place is called Duero, Bohol. Okay. 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 So si Tatay Duero, sabi nitong mga remnants, ang sabi daw sa kanila ni Tatay Duero, na ipinasa sa kanila, pasalit-salit sa lahi. Okay, Siyempre, oh. maintain nila eh. Narrative na. Ang lahi daw nila ay ang mga, sila daw ang nagmina ng ginto para kay Haring Solomon. Yun ang So hindi sila hindi sila talaga native na taga diyan. So they are remnants of yung mga tripulante ng barko na naghahakot ng ginto. In short, they are Phoenicians or they could be somebody na Canaanites na naghakot. Naiwan sila kasi nag-stop na yung expedition ng time na yun. O yan, nasa pula. Kasulat yan. Pero wala namang mga palatandaan na si Solomon ay nandito sa Pilipinas. Wala. Naghakot lang sila. Naghakot lang sila. Hinahakot lang nila, galing dito, papunta doon sa Ezion Giber. Okay. Kasi noon wala namang ano dyan eh. Wala pa namang, ano bang pangalan ng lugar na yung kabuuan dyan? Diba? During the Mesopotamian time. Diba? Okay, considering na sa Solomon nasa Middle East, palagay lang natin gano'n. Ganun. Accessible naman dito yan, hindi na dadaan sa Accessible. Maloca. Dadaan ka ng Malacca Strait. Dadaan pa rin. Oh, dadaan pa din. Tapos, pupunta ka dyan sa may, bandang, yung tawid dyan sa may gitna ng Yemen at yung, Hormuz. di ba? Papasok doon sa Red Sea. Okay. Doon pa rin ang Oo, rota doon nila. pa rin. Pero hindi ka naiikot.
Kasi ang isang giver dyan lang naman eh. So kung ang China nasa taas, nakakarating yung produkto ng galing sa Middle East via land Bayalan. sa China. Oh, Tapos bumababa yan dito sa Pilipinas dahil dinadala ng mga Chinese. dinadala ng mga I Chinese. see. So walang dagat dun sa ibabaw, kundi puro lupa. Tsaka yung ruta naman ng galyon, galing dito sa Bohol, bababa dito sa Malacca Strait, Mhm. lalabas ng Indian Ocean, papasok doon sa sa may papuntang Red Sea na. Okay. So, diretso na, dadaong doon sa Ision Giber. Pagdaong niya doon, babalik na naman yan. So, ang daong niya sa Ision Giber is once in every 3 years. So, isang beses lang. Kasi ang travel time niya, 1.5 years back and forth. So ang ating ngayong nabubuo is tinatanggap natin na ang dahilan kung ba't nagpunta rito ang Kastila, hindi dahil sa Spices. mga Ricados, No. kundi dahil sa kayamanang Dahil sa kayamanan. mineral Resources. resources. Gaya ngayon na nauulit na naman dahil may mga papatago na nag-explore sa ating kailaliman ng karagatan, lalo na yung nakitang drone na submarine. Deuterium daw ang hinahanap. Anyway, tsaka natin pag-uusapan yan. Ay, Kasi nauuso ho ngayon, yung nauso. yung tinatawag na white gold. Sabi ng China, nakahukay kami ng tuniladang deposit ng ginto. Ay tinapatan ng Amerika, ay magpatalo. Ay meron kami white gold. Ano yung white gold? Yung ginagamit na lithium para sa mga battery. Kaya ngayon, deuterium, sigurado. May mga Marami na naghahanap-hanap naman na dyan. magsusuputang niyan. So, ayan Magkukunwari. Kaya kung gaano ka importante ang deuterium, malamang masahan natin na may mga iba dyan makikipagpatayan, makuha lang yan. You So, ingat still tayo. remember the name Timothy Swab. Yes. Oo. You still remember? Nagalit nga Kasi sa amin yun. Nagalit sa amin ni Ed Neri yun kasi nga hindi maniwala si Ed Neri na yung theory niya na Operian hypothesis matibay ang basihan. Hindi, ganito kasi. When it comes doon sa kanyang na-discover, yung kanyang pinipresent. Kasi medyo, tayo dito magkakaroon ng conflict talaga sa doctrines of the Christendom. Okay. When it comes diyan sa sa premise. Kasi Christianity itself, kumbaga, has already embedded its doctrine for almost how many centuries already? More than 5 centuries today, di ba? So, all those years na naka-embed na sa culture, sa natin, then it is hard to get out of that distinguished yung yung pinaka-roots niya. Kumbaga, nag-ugat na. No, mahirap nang i-approach. But, may kasabihan naman tayo. Kung paano mo patayin ang puno, alin ba ang unahin mo? Ang sanga o ang ugat? Di ba ugat? So, dito tayo ngayon. Nandito tayo ngayon. Ang root cause, bakit tayo sinakop? And that's it. Because of the wealth of the nation, it is to divide and to rule. So bakit tayo na-divide? Sabihin na nilang, bakit tayo na-divide? Di tayo na-divide. Anong hindi na-divide? Ilan bang reliyon sa buong Pilipinas? Sige, bilangin nyo. Tama ka dyan. Na-divide tayo. Mag-aaway-away na lang to. Kasi iba din doon, iba rin doon, iba rin doon. So, bukod dyan sa And they dividing, rule. yung aspect ng division dahil sa pertaining to religious belief, ano sa tingin mo ang makakapag-unite sa atin? Do you think yung itong wealth of the nations ay siyang unification o unifying factor para Kristiyano, Muslim, born again, ibang mga religion ay magkaisa? Kapag yan ay talagang ipinagkaloob. Ipinagkaloob. Okay. Kasi Ganito. ang tanging pag-asa na lang natin ay yung
divine intervention o yung supernatural intervention. Kasi kung iaasa natin yan sa isang tao, dalawang tao, palagay na natin may talagang malalim na kaalaman tungkol dyan, palagay na natin may access nga sila dyan sa World Bank, etc., sa Swiss Bank, sa HSBC, hindi sa atin yan isisiwalat eh. Nang ganun-ganun lang dahil siyempre seguridad nila. Pangalawa, talagang papanatilihin nilang alihin ang mga bagay na yan. So, paano mabubuksan natin yan, tayong mga ordinaryong citizens, kung sinasabi na lang natin, may karoon ng supernatural intervention. Ano tatingin mo yan? Ganito lang yan. Kasi hinahanap din yan, Magellan pa ho, ha? Magellan. Hinahanap ni Ganito, Magellan balik yan. tayo. Wala pa si Marcos, ilang siglo pa nagdaan bago nagkaroon ng Marcos. Pero kung makikita natin sa history natin ng mga nagdaan taon, makikita natin bakit na lang lagi. Pag meron tayong leader na magaling, maganda ang adikain para sa Pilipino, bakit lagi na lang nasisipa pagdating sa kalagitnaan? Kesyo i-impeach, kesyo patalsikin sa pwesto, kesyo diktador, Marami na kesyo ano dito, tawag dyan ng yung mga kung ano-ano na lang itatawag. May namimili talaga. Oh, now, ibig sabihin, may nagdidikta. May nagdidikta, may namimili. Bakit? Kung hindi ba naman tayo kalukuhan itong hindi ko malaman, may konstitusyon tayo. Litsing buhay ito. Anong nangyari sa konstitusyon Wala. natin? Sa 1973 Constitution. Okay. 1985. 86 na 87. Oh, basta 1986. Oh, sige. 87. Bakit hindi nasunod yung 1973 Constitution? Nung nawala ang presidente, bakit hindi ang vice president ang umupo? Dahil yun ang constitutional legality. Magiging ano yon? Legal talaga yon. Sino ba vice president? Turing, no? Turing Tolentino. Tolentino. O sino umupo? Cory. Oh, ano ang naging ano nun? Pinuwersa, pinurga. Naging people power. Ah. Now, at what expense? Sino nag-udyok behind that? Nandun, siyempre si... Oh, di ba? It Vatican. was a religion that promulgated that people power. But right after that, may nangyari bang maganda sa Pilipinas? Ano yan? Wala. Wala. Lalo tayong... Lalong nalugmok ang Pilipinas sa kahirapan. Gaya na lang ngayon, di ba? Kapipirma lang nung budget. Pero nabasa mo sa Manila Bulletin, issue ng... Ayun, Sabado. Enero 4. Ano nakalagay doon? 369.66 billion ang ihiramin. Ihiramin na naman sa World Bank. Hindi, ADB. ADB ba? Asian Development Bank. Ayan na. Asian Development Bank na. Ibig sabihin, hindi na dun sa World. Wala nang perang World Bank eh. Wala nang pera. O di ba namin na nung isang mama, si Tanda. Sino yan? Oh, kalimutan mo. Ikaw noon, unang-una. Si Uncle? Si uncle mo yung Uncle Schwab? naka-straight ng pula. Sino ba yan? Sino ba yan? Charles. Alright. Oh. Well, Which is, in reality, tama nga naman yun. But I still do believe na tama kasi ang mga sabi-sabi. Kasi, nabanggit mo nga pala, di ba nag-live ka nung nakaraan? Linggo. Anong linggo? Linggo ba yun? Di, Webes. Webes. Nung Webes. Webes ng gabi. Nabanggit mo yung mga anak-anak. Anak-anak. Mga anak-anak. Isa lang ang taong hindi ko malimutan nabanggit mo. Dalawang tao. Sino? Nabanggit mo. Sino? Di ba si Fabian Bir? Okay. Tapos, may isang mama ka pang binanggit na hindi ko makalimutan. Sabihin mo na. Wala. Si Congressman Roquito. Roque. Roquito Ablan. Oh. Roquito Ablan. Yes. Alam mo ba si Congressman ay matalik na kaibigan niya ng tatay ko? Si Ablan. Yes. Na-meet ko yan personally sa Batasan. Punta kami doon.
Ano pa sabi sa akin ng congressman? Ano? Gusto mong pumasok ng military? Papasok kita. Ayoko naman. Kung pumasok military, suicide. Ayoko nung time na yun. Medyo hindi magandang ano natin. No? Maraming ambush. Sa Makatwid, usapan lang sila ganun. Pero yung tao na yan, mayaman talaga din yan. Mayaman talaga. Mabait na tao yan. Tinulungan din naman kami. So hanggang naka-alis ako, naka-abroad, may naitulong yun. Si Congressman. But, Congressman Ablan himself knows some of the secrets doon sa in-expose mo. I know that. Kasi sa mga talagang loyalista ni Marcos. Loyalista yun. Protege pala siya ni Marcos. Oo. Tama yun. Kung ano, alam, kung pupuntahan ko yan, kilala ko yan. Sabihin pa lang, sir, still remember me. Kaya lang patay na ata. Ewan ko lang kung namatay siya nung COVID time. Parang gano'n, no? Parang gano'n. Hindi na siya active sa politics nung namatay siya. Pero tama ka, maraming alam yun. Maraming alam yun, yes. Sila ni Fabian. Hindi ko rin alam kung si Atty. Lozano, marami ring alam. May abogado niya, Oliver Lozano. Kaya napupuntahan namin nung araw yun eh. Pero hindi naman namin pag-uusapan tungkol dyan sa pera-pera. Now, pero ganito lang ha. Kasi bago pa yan siya po sumabak sa politika, yung senior, si Apo, ano na siya eh, kumbaga, exposed na siya sa business. Businessman siya that time eh. So meaning, may pera na siya. Hindi yung ano. Kasi kung makikita mo, yung mga naging ano niya, nasa ano na talaga. Sino? Ang status, di ba? Si Ferdinand? Oo. Naman. Di ba? May pera na talaga siya. May pera na siya talaga. Bago siya po sumabak. Oo naman. Now, so being a brilliant lawyer, kaya nga hindi ko talaga lubos maisip. Kasi iba ang nangyari na kumbaga ito kasing pagpasok ng era ng World War I, II. Dito na nagkaroon ng looting ng mga dito. Yes. So from the Malaysian Peninsula going to Indonesia and going to the Philippines. Papunta akyat sana ng Japan. Ganon ang trade, ang pattern. Now, hindi kaya ano to? Parang muro-muro lang to? Para magkaroon ng looting ng mga treasures, world treasures. Hindi. Led by Nazis. Bawal yata yung Nazis. Led by the Germans and the Japanese. And then everything will end up in the hands of a Filipino. Or partly, or significantly, yung mga dapat iakyat sa Japan ay nauwi rito sa Pilipinas. Naniniwala tayo na marami pa rin nakalibing dito kasi hindi pa naman tapos. Yung paghahanap ni Apula kayo nun eh. Correct. Hindi pa tapos. Diba? Meron pa nga dun sa isang panulat. Kalimutan ko lang ni Stu. Mamaya ko hindi ko nababanggitin muna. Talagang nagpunta pa sila dyan sa may karagatan ng Bataan, between Manila and Bataan. Ginalugad nila yung ilalim niya. Pinasisid talaga ni Apula. May isa kasing barko na pinapalagay nilang lumubog dyan. Oo. Na inabot ng torpedo. Torpedo. Pero, on the accounts of Japanese history, most of the treasures are already buried on the ground. So, merong isang barko na lumubog na may, as alleged, maraming karga, which is somewhere here. Dito lang sa atin. Dito sa Iloilo? Malapit lang. Pero hindi pa nila nasasalvage. They have already attempted to do the exploration, but it cannot be done. Why? Masyadong malakas ang current sa ilalim ng tubig. Hindi kaya. Doon na padpad. So, ang current masyadong malakas, hindi kakayanin basta-basta ng equipment. Sa Iloilo. Sa dito lang, malapit lang. Hindi pwedeng bugit. Hindi pa pwede. Delikado. Pero alam ni Marcos yun. Well, I presume alam nung matanda. During that time. I presume ba na alam niya.
Now, set aside natin yung mga actual, yung mga tinatawag nating material wealth, no? Actual wealth. Yung kung babalikan mo yung tungkol sa istorya ni Queen Sheba, dahil Putol. narinig ko sa'yo, ha? Putol, di ba? Putol. Putol. Si Queen of Sheba, di ba? Ang sabi, pumunta kay Haring Solomon para mapakinggan ang kanyang Mga wisdom. wisdom at katalinuhan. Okay. Right after that, naputol. Ah, Di ba, according sa story is, naging isa sa mga asawa ni Solomon. naging asawa? Hindi. Okay. Pero naputol, hanggang doon lang. At which, cryptically, we can associate na ang story ni Queen of Sheba ay the same thing ang pinoportray ni Rizal cryptically sa story ni Crispin, Sisa, and Basilio. Paano naman nangyari yun? O, ganito. Hmm. Remember, itong tatlong katauhan na sinasabi ni Rizal is si Crispin, ito yung hari ng West. Si Basilio, ito yung hari ng East. Okay. So meaning, tama si Rizal, nabot yung time na yun eh. Which is, may mga hari naman talaga tayo. Meron. So, ang libro ni Rizal ngayon, si Sisa ang magre-represent as the Queen of Sheba. But Sisa would depend to Sisa how she would continue the story. Mhm. Pero sa libro ni Rizal, sinulat niya si Sisa na baliw Nabaliw. dahil nawala sa kanya ang lahat. Mm. Nawala yung dalawang anak niya, nakayamanan niya, nasunog pa ang bahay niya. Okay. So hindi niya natuloy. Ah. So ipagpalagay na lang natin kasi ang sinasabi naman, historically wise, nakasulat din naman yan sa Biblia na what has been will be again. What has been done will be done again. Okay. There's nothing new under the sun. Mm. In short, history repeat itself. History repeats itself. So we will live it that way. Now, ang ano natin dito, ang titingnan natin dito, bakit cryptically ganun ang sinabi ni Rizal? Kasi hindi niya panahon ang nakasulat sa kanyang mga libro. Hindi sa kapanahunan niya, Mhm. kundi sa kapanahunan natin ngayon, ang kaganapan. So, kung mangyayari ngayon ang story ni Crispin, Sisa, at Basilio, sino ngayon ang lalabas na magre-represent sa mga katauhan na yan? Kasi it is generally tied up ang story ng tatlo na yan doon sa parable of the 3 talents. Ano nangyari doon sa isa? Di ba? Sige, refresh mo ako. Yung dalawa, pinalago nila yung kayamanan. Oo. Yung isa, inilibing. Okay. Wala siyang ginawa. Ah. Inilibing lang niya. Mm. So, ang the ending, kung ano yung dalawa, kasi yung isa sa kanya, hindi niya ginawa ng paraan, kinuha sa kanya, binawi, lahat, ibinigay doon sa dalawa na marunong. Talaga. Ah. So, ibig mo sabihin, nangyari na yan. Nangyari na. Pinapalago yung pera ngayon, kaya yung sinasabing quadrillion. So, Tama ba yun? yes. So, theoretically, may mga nangyari. Mhm. Now, bear in mind, bakit naman aaminin ng isang mama, ng isang matanda, na all the governments in the world are already bankrupt. However, there is one person at his disposal. So, sino itong one person na to? Yun ang dapat tingnan. Kasi hindi natin pwedeng sabihin pagka sinabi, okay, ako ito. No. There are lots of things to be considered. Yun ang problema natin. Ngayon, Sige. ano ang i-consider natin dito? Hindi ito banyaga. Pilipino talaga. At dapat yan dito manggagaling sa bansa natin ang taong yan.
Hmm. At ano dapat ang kategory niya para siya qualified. Sa tingin mo, kilala nila ng mga gaya ni Prince Charles, kilala niya talaga na. May O idea may sila. idea lang pero abstract pa rin. Abstract. Hindi nila talaga matukoy Hindi. yung tunay na identity nito. Hindi. Hindi nila matukoy. Just like for example ng ginawa ng PC. Kaya siguro inisip nila na si Bongbong yun. Ano? Hindi. Yun naisip nila. Yun ang isip nila. Kaya nga tinutukan ni Uncle Klaus yun. Tinutukan ni Swab. Oo, hindi Yung kaibigan pinakawala. mo, Oo, kaibigan pero siguro natin. nung naano niya na wala siyang magagawa. Wala sa kanya. Parang PCGG. Binitawan na lang. Diba? Parang PCGG rin. Di ba? Sana katutok ang PCGG doon. Doon sa pera. Hindi. Pero ano tinutukan? Kaya mana. Saan? Ha? Saan? Sa Swiss. Di ba? Swiss lang, mga ganyan. O, yan lang. Foreign deposit. Parang deposit. But, brilliant na si Apo eh. Hindi niya doon nilagay. Saan nilagay? Nasa pangangalaga, nasa offshore account. Ano ang nangalaga? Insurance. May mga lumalabas ngayon, yung Panama No. Papers. Di ba? May Panama Papers. Mga Pandora. Sabihin ko sa'yo, Ah. ang nagkwento sa akin yan mismo, British. Kilala ba ng British na yan? O may clue siya kung sino? Ang alin? Kung Ang sino? naglagay doon, binanggit niya mismo, si Tanda ang naglagay doon. Okay. Kaya ang tanong niya sa akin, napakayaman yung Pilipino kayo, ba't kayo nagbabarko? Nagulat ako. How come kako? Sabi niya, yung pera niyo nandiyan lang sa ano, pinapalago. So itong origin ng pera na to, kahit wala pa yung loot of the nations, May pera. meron na. May pera. Offshore account. Dating back, panahon ni Rizal, dating back before the Spanish came, o ano, before the Spaniards came. Yun ang gusto kong malaman. Of course, wala pa yung mga banking facilities pa noon, considering. O baka meron na, hindi natin alam. Pero Bago dumating saan nanggaling yung kayamanan na sabing napakayaman ninyo? Palagay ko hindi mangyayari na doon lang yun sa mga tinago ni Marcos. Dahil kung ang tinago ni Marcos, limited Investment. lang doon sa treasure. Kasi sabi niya, being an intelligence officer of the USAPE and the guerrilla movement, meron siyang information tungkol sa mga Di ba, treasure businessman? maps. So, being a businessman, inilagay nila sa a sort of yung mga trust funds, offshore accounts na namamanage ng maayos. So, natago ito behind the prying eyes of media and behind the prying eyes of detractors. Pero sabi nga ni Madam sabi niya, practically we own everything in the Philippines. Pero hindi niya na-specify. Oh, yeah. Pero practically we own everything in the Philippines. Although, baka hindi concise, hindi precise yung information. Yes. Baka shinare lang sa kanya Shinare. ni Apo Lakay. Pero yung mga details hindi niya alam. But definitely, all those things na nangyari noon. So itong mga in-appoint na cronies, talagang ginampanan lang nila yung papel nila. Oo, tama. Yan ang Diba? lang. Ginampanan nila yung papel nila. Hindi lang nga malinaw kung sinuli nila o ano. Oo. Bla 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 bla. Kung anong arrangement niya. Kahit yung mga keepers, di ba? Gaya ni na Don Ramon, mga ganun. Oo. Mga, Diba? mga dami lang yun. Kumbaga, Dami lang. dami Mga lang ganun. yan. So, Hanggang ngayon niniwala akong dami pa rin yan. so ito kasi, ang problema kasi talaga sa atin dito is yung colonial thinking ng mga Pilipino, mahirap nang i-break. Binibiro mo, isipin mo na lang, yung Thailand, the richest monarch in the world pala yun. Yung Thailand King. Marami siyang mga operations. Pero at somehow sa kanya, hayag na mayaman siya. Pero ito sa ating dito, kung meron man, nagtatago. Wala Paano? tayong hari, wala tayong ano. Pero may rason din naman siya magtago dahil nandiyan dyan ng mga Amerikano. Masyado kasi. Di ba? Ako nga naman yung panahon ng mga Kastila, magtatago na rin ako. Natural. Oh. Alam, hindi ka magtatago. Ikaw ang maging subject. Ikaw maging subject, nanakawin lang din yung kayamanan ng kaharian mo. Natural.
Pero, di ba hindi sila nag-succeed? Di ba? Sa parteng Mindanao. Hindi sila nag-succeed. No, hindi sila nag-succeed. Ngayon, ganito. Bakit sinasabi nila, hindi nag-prosper ang Mindanao? Paano ba naman magpo-prosper yan? Isa politics natin by rule of the law, of the land. Anong ginawa? Saan ba pinokus ang development? Di ba sa Luzon? Napag-iwanan ng Visayas hanggang Mindanao. Ako, nagpunta kami kahapon sa sa Casa Marikit. Kasi 3 months ago, may nagpunta sa akin, taga Mindanao, kita kami sa J7. Pinito niya sa akin na pumunta ka sa Casa Marikit, marami kang matututunan doon. Correct. May lumang aklat doon, may lumang libro na nandoon yung talahan. Pero hindi niya nasabi sa akin kung ano yung title ng libro, anong pamagat ng libro. Probably libro ng mga depositor. Nung nakausap kong caretaker kahapon, si Wayne, sabi niya maraming mayayaman dito sa Iloilo. Correct. At ang sabi niya sa akin, The conglomerates. maraming mayayaman dito. So, ang nasabi sa akin nung bisita, sa Majapahit Empire pa rin daw yun. Yung kayamanan na yan. Partly. At dyan sa Majapahit na yan, mayroong mga nakatagong ruler, isang babae, isang lalaki, na yung yung babae na yan ay nandun daw yata sa Bohol. Ay yung lalaki nasa Mindanao. So hindi pwede mag-disburse ng pondo kung walang alam yung isa sa mga matatanda. Pero kung gusto raw natin malaman yung sikreto, nandun daw sa Marikit, yung libro. Pero nung pinuntahan ko kahapon, walang nakapublish. Either probably yung deposits nila kasi bangko pala yan nung araw. At ang limitado pa sa ating pag-iimbestiga ngayon kung anong kasaysayan niya at ang involvement ng Majapahit Empire. Nauna kasi ang Majapahit. Kasi diyan naman papasok yung link ni Jose Rizal sa pagiging involved ng Majapahit Empire dahil si Jose Rizal yata ang heir, isa sa heir, sabi gano'n. Pero basically, ang roots pa din is, kumbaga, kasi ruling class na yung mga, ano na yan, that time, sa Majapahit Empire. Ang tawag doon mga pramukas. Okay. So, there are different rulers na nagkalat dito sa atin. So, ang Pramukas ay dito naninirahan somewhere dito sa Visayas. And then from part of Mindanao, those are the Datos Kaya, and and then sa Luzon, doon yung mga king, mga raha-raha. princess, raha-raha. So, dito sa atin, yun yung mga na yan, raha, pramukas. Kasi nangyari kasi walang nag-record keeping ng sinulat no? Puro oral tradition. Sinunog. Sinunog talaga. Sinunog ng mga nanakop. Alam mo, duda ko, yung Church of Miagao, isang heritage site na yan, world declared na ng UNESCO. Hindi yan simbahan dati. Duda ko, isang fort yan. At kinonvert na lang na simbahan. Kasi yung construction niya, yung buttress niya. Na fortress niya. Fortress talaga, hindi naman parang sa simbahan yan. So may mga tinago sa atin ng mga templo, mga tinatawag nating palasyo. Kaya lang, kinonvert nila into simbahan. Tsaka mali ang sinasabi sa atin na hindi tayo civilized. Ayun nga, hindi May hari tayo eh. May hari. Haring Marikudo. Anong hindi civilized? Pag may hari, may ruler. Umabon, sino pa ba yan? Sa Butuan, mayroon ding hari doon. May mga bawat napuntahan, may mga hari. At tinadadalan pa nga sila ng pagkain. So, matiwasay sana. Kaso lang, walang naiwan. Lahat kasi sinunog. May story pa yan Hindi ko lang natapos pa yung tungkol kay Lapu-Lapu na hindi naman hari si Lapu-Lapu yata. May hari na. Kaya lang nagkaroon ng parang disgusto na walang tiwala si Lapu-Lapu sa mga foreigner na yan. Kaya yun ang nangyari. Anyway, so bago natin tapusin itong ating afternoon delight.
ayan na-establish natin ang Wealth of the Nation, yan ang pinunta. Yan ang pinunta. So wala pa yung Marcos Loot, wala pa. Wala pa. Yung Bago, Tusa. later part na ng history yan eh. Pero, Later part. Pero magtataka ka, bakit dito pa bumagsak sa Pilipinas sa mga yan? Ang aking ano ngayon siguro silipin natin yung mga engkanto, baka sigurado sila maraming nalalaman tungkol dyan. Pero buti kung pero alam, Hindi ka- malalaman mo ngayon na visionary si FM. Oo, kasi ano siya, inaamin naman niya na superstitious siya Now, you still remember nung pinakompose niya ang kanta, na Ako ay Pilipino. kay George Sanganseco. Oh, di ba? Ako ay Pilipino na kinompose ang kanta. Di ba? Ako ay Ano, Kinanta ni di ba Kulides may Ma. kataga, wari na tipon ang kayamanan ng may kapal. Lalabas. Come to think of that. Wari na tipon ang kayamanan Ano ibig sabihin nun? ng may kapal. Natipon, no? Oh. Consolidated. So, baka, di ba? May batas na sinusunod ng mga engkanto, di ba? Manghiram ka na kung anong gusto mo. May piging, may tawiramin ka namin na ginto ng mga kasangkapan, di ba? Pero isoli mo lang. Baka sila ay nagoyo. Baka sila ay naisahan. Baka nagpahiram nga sila dahil dumating yung mga Kastila. Pero hindi na sinuli yung mga... Kaya baka binawi nila. Yung mga ganung lang. Pero, wild naalala- imaginings. Mga wild imaginings. Naalala mo ang 2017 tayo ni Duterte? Oo. Di ba? Si Trump busy ng kakaparot pa rito. Mhm. Di ba? May haka-haka na may kinuha siyang mga kayamanan doon sa tunnel sa Roma. Oo, pinunta niya. Nakasimangot nga si, si Strange. Doon sa Samantala siya nakangiting aso. Samantalang lahat nakangiti. Ah. Now, ito naman kasing mga natin. Sabihin na nila na it is just your presumption. Or sabihin nila conspiracy theory. But, come to think of it, napakaliwanag ng sikat ng araw niya, no? Di ba sinasabi naman natin, a picture that paints 1,000 words. So, ibig sabihin, meron talagang binawi. And later on, di ba, nanawagan siya, lahat ng asset daw ng Vatican Bank ay ibalik. Tama. May mga precedent event na nagpapatunay na may binawi nga. Ibinawi. O saan dinala? Di ba sinabi ko na sa iyo, dinala dito. Pilipino. Kasi, nakasulat naman yan. Baka Diba? itong Queen of Sheba, hindi siya tao. Baka misteryoso na Lugar. It could be a place. It could be a place dito sa Pilipinas. So, Hindi, ganito na lang. Reyna siya ng... In particular, it refers to the place which is Land of Gold. a queen of the south. Why? Just look at the scenario. Enoch tells us, if you face the map, your north will always be on your left. Okay. Opposite of north is south. So, judging by the map, the Philippines is south of China. So, the Philippines itself could represent as the land, as the representing body, as the whole Siguro, queen of the south. mapapalalim natin ito kung merong Di ba, tinagurian na nga Kung may ang mga- Iloilo na... na Queen of the South. Inagaw lang ng Cebu. Kasi ang rason dito na malagi ang mga Kastila kasi walang pagkain sa Cebu May ang agricultural output nila doon dahil sa lupa. Dito sa Panay, maraming pagkain. Western Visayas. Kaya dito sila kumukuha ng mga provisions nila. Kaya dito naglagay diyan sa sa Arevalo. Diyan sila naglagay. So, siguro isa sa mga sisilipin natin magtanong tayo sa Chinese archives, Baka meron silang record tungkol sa Pilipinas.
Noong mga bago pa dumating siya, no, panahon pa ni Limao. Yun. Mga ganon. Pero kung magkaroon sana tayo ng kung sino man ang may kilala ka ba na laging nagta-travel going China, particularly dyan sa, hindi ko ma-pronounce ang lugar na yan. Kasi, pero alam mo, sige. Yung lugar na yan, nandun yung Luneta Park. Yeah. May library doon. Kumpleto ng record yun. Palagay ko baka yung Guangdong o Fujian. Parang province, mga Fujian. ganun. Parang Fujian. Ganun. Fujian. Dati amoy Fujian. Amoy China. Pero, kasi, pinasama lang talaga ng black propaganda Yes. ng West na ang tingin natin sa kapitbahay natin ay sumama. Pero, historically wise, wala sa history na may isang bansang sinakop yan. Wala. Sino bang nanakop? Kastila. European. Yung mga European, mga puti. Bakit? Tatanungin kita. Si Christopher Columbus, ano? Portuguese? O, ano yun? Puti. European. European. Sa West. Lahat sila. Maski yung Indonesia, sinakop ng mga Dutch yan. Diba? So as with India, di ba sinakop ng British? Yeah, yun nga, sinakop ng British. Hong Kong, Yung China. British colony. Tsaka China, Yung ano Hong nila, Kong. pinakialaman nila. Pinakailaman nila. Para maging compliant yung mga tao noon sa China. Ginawa nilang addict ng mga British. Kaya, nahulog sa opium ng mga Inche. Ano yun? Nahulog. So, alam Tama yun. alam ng mga Chino kung gaano kasama yung mga lain. Hindi na yan, it's not a matter of policy anymore, kundi it's a matter of yung sa DNA nila, sa genes Political nila. interest. Tsaka sa nila na gusto nila na sila ang maging dominant power sa Political interest nga kasi. mundo. Anyway. Si Fred, tapusin natin itong beer natin. Order pa tayo ng isa. Samantala, dito muna magtatapos ang aming afternoon delight with Fred Francisco, Tony Israel. Hanggang sa susunod. Nakabanata. Maganda yung ating naging talakayan.